Kung babalikan natin ang unang panahon sa Bible, may isang pangyayaring halos nagpabura sa buong sangkatauhan. Ito ang Great Flood. Ito ang pinakamabigat na parusang nabanggit sa Biblia. Pero bakit umabot sa ganoong punto ang Diyos? Ano ang nagawa ng tao na sobrang lala kaya kinailangan ng tapusin ng buong mundo? Sa Book of Genesis, halos walang detalye. Pero may isang sinaunang aklat na matagal nang nakatago at naglalabas ng mga sagot na hindi isinulat sa karaniwang Bible. At ito ang Book of Jubilees. Hindi ito basta lumang manuscript. Mahigit 2,000 taon itong nanatiling buhay sa loob ng Orthodox Bible ng Ethiopia. At sa loob nito may mga revelasyong matagal nang hindi alam ng karamihan. Isa na dito ang totoong rason ng Great Flood. Narito din ang mga papel ng mga anghel na hindi binanggit sa ibang aklat. At ang pinaka-kontrobersyal sa lahat, isang solar calendar na di umano'y mismong Diyos ang nagdisenyo. Ayon sa Jubilees, maliraw ang kalendaryong ginagamit ng sangkatauhan sa loob ng napakaraming taon. At mas nakakagulat pa, sa Jubilees may 50 chapters. Itong puno ng impormasyon tungkol sa mga misteryong hindi tinapos ipaliwanag ng Biblia. Pero kung ganoon ito kahalaga, bakit ito tuluyang ipinagbawal? Ano ba ang laman nito na hindi kayang tanggapin ng mga relihiyosong pinuno noon? Sa video na ito, balikan natin ang panahon ng maitala ang aklat na ito. Nasa year 200 BC ang Judea at ito ang panahon ng tinatawag na Maccabean era. Isang panahon ng gulo, pag-aalsa at banggaan ng relihiyon. At sa panahon na ito dito isinulat ang Book of Jubilees at dito rin nagsimula ang kontrobersya. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Ayon sa aklat na ito, may malinaw daw na utos ang Diyos kay Moses sa Mount Sinai. Gamitin ninyo ang solar calendar na may exactly 364 days. Itong calendar na ito ay base sa galaw ng araw, hindi ng buwan. At dahil eksakto ang bilang nito para maging 52 linggo, ang nangyayari ay hindi na nagbabago ang petsa ng mga pista. Pare-pareho na ang araw ng linggo ng bawat banal na selebrasyon at palaging nang maayos at consistent ang takbo ng buong relihiyosong taon. Pero ito mismo ang nagpasimula ng malaking gulo at banggaan. Sa templo ng Jerusalem, lunar calendar ang ginagamit. Ang lunar calendar ay nakabase sa phases ng buwan. Kung susundin nila ang Jubilees, mababasag ang buong sistema ng templo mula sa kanilang pista hanggang sa mga offering at ritual. Para sa mga pinunong relihiyoso, delikado ito. At ang naging tugon nila, ipinagbawal ang aklat, sinira ang mga kopya, at kumalat ang utos na walang sino man ang dapat gumamit nito. Nabaon sa limot ang Jubilees, nabuhay lang sa ilang lihim na grupo na lihim ding nag-iingat ng kopya. 2,000 taon ang lumipas. At sa panahong halos wala nang umaasang may mababawi pang kopya, may natuklasan ng ilang Bedouin shepherd sa mga kuweba ng Qumran sa Dead Sea. Mga lumang jar na puno ng scrolls. Ang Dead Sea Scrolls ay mga sinaunang dokumento na naglalaman ng pinakamalumang bersyon ng mga aklat sa Bible. Naging malaking balita ito. Dumating ang mga archaeologist, sinuyod ang mga kuweba, at sa gitna ng napakaraming natagpuan, naroon ang napakabihirang treasure, mga piraso ng Book of Jubilees na nasa orihinal na sulat na Hebreo. Pinatunayan nito na tunay itong sinaunang aklat at hindi katang-isip lang. Pero may isa pang mas kahanga-hangang dahilan kung bakit kumpleto natin itong nababasa ngayon, ang bansang Ethiopia. Sa kalagitnaan ng pag-standardize ng maraming simbahan ng kanilang canonical books, tumayo ang Ethiopian Orthodox Church sa sarili nitong paniniwala. Hindi sila sumabay sa pag-alis ng mga aklat. Pinanatili nila ang kanilang sinaunang Bible, kasama ang Book of Jubilees. At dahil hindi sila naapektuhan ng mga pressure mula sa labas, nanatiling buo ang kanilang lumang kanon. Sa makatuwid ay naligtas nila ang aklat na ito na halos burahin na ng buong mundo. May kakaibang paraan ng pagpapakilala ang Book of Jubilees. Hindi tulad ng ibang sinaunang aklat na sinasabing isinulat ng mga tao, ang Jubilees ay diretsong nagsasabing hindi ito gawa ng tao. Ayon mismo sa teksto, ang laman nito ay revelation. Mensaheng ibinulong ng isang espesyal na anghel na tinawag na Angel of the Presence. Ang Angel of the Presence ay ang tawag sa anghel na laging nasa harap ng Diyos ayon sa ilang lumang tradisyon. Ayon sa aklat mismong ang anghel na ito ang nagdikta ng buong nilalaman kay Moses habang nasa 40 araw siya sa Mount Sinai. Habang nag-iisa si Moses sa bundok, dito raw binigyan ng kanya ng mga detalye na hindi kasama sa karaniwang kasulatan. May malinaw itong estruktura.
May 50 chapters ang libro at kakaiba ang sistema nito sa pagbilang ng panahon. Hindi ito taon-taon tulad ng modernong kalendaryo. Ginagamit nito ang siklo ng 49 na taon na tinatawag nitong Jubilees. Para sa may akda nito, sinadya ang sistemang ito para maging eksakto. Nakadikit ito sa solar year na may 364 days, dahilan para maging sakto ang 52 weeks sa isang taon. Sa ganitong ayos, lahat ng mahalagang pista at banal na araw ay hindi nagbabago ng araw ng linggo. Taon-taon pareho ang bagsak ng petsa. Para sa manunulat ng Jubilees, ito raw ang malinaw na tanda ng perpektong kaayusan ng Diyos. Isa pa sa malalaking tema ng aklat ay ang ideya na bago pa mangyari ang anumang bagay sa kasaysayan, plano na ito ng Diyos. Lahat ng pangyayari sa Biblia, ayon sa Jubilees, ay bahagi ng isang napakalawak na disenyo na matagal nang nakapirmi sa langit. At dito pumapasok ang konsepto ng Heavenly Tablets. Ang Heavenly Tablets ayon sa ilang lumang tradisyon, ito ang original record ng batas ng Diyos na nasa langit. Sa Book of Exodus, alam natin ang kwento. 2 stone tablets na ibinigay kay Moses. Doon nakasulat ang 10 Commandments. Pero may dinagdag ang Jubilees na hindi binanggit sa karamihan ng Bible. Sabi ng aklat, ang stone tablets na hawak ni Moses ay kopya lang ng totoong original na nasa langit, ang Heavenly Tablets. Ang mga batas na ibinigay kay Israel ay hindi raw ginawa noong araw na yon. Matagal na silang umiiral, perpekto at kumpleto bago pa dumating ang panahon ni Moses. Pero bakit ganoon ang paraan ng pag-ayos nito sa kasaysayan at panahon? Hindi raw ito aksidente. May malinaw itong gustong ipakita na walang nangyayari na hindi kasama sa plano ng Diyos. Lahat ay nakaayon, nakaayos at napagpasiyahan bago pa man ito maganap. At ang susunod na sikreto ng aklat, ang susunod na revelasyon ay mas lalo pang nagpapalalim sa ideyang ito. Ito ang unang sikreto. Ayon sa Book of Jubilees, may mga pangyayaring matagal nang nakatakda bago pa man magsimula ang mundong alam natin. Hindi lang ito bumabalik sa Genesis, hindi lang sa first day ng creation, kundi mas malayo pa, sa panahong wala pang bituin, wala pang liwanag, at wala pang anumang nakikita ng tao. Isang nakakagulat na pahayag ang sinasabi ng aklat, mas nauna pang nilikha ang mga anghel kaysa sa liwanag. Ibig sabihin, bago pa magkaroon ng araw, buwan, planeta, o kahit anong anyo ng buhay, buhay na ang mga nilalang na naninirahan sa itaas. Mas detalyado ang bersyon ng Jubilees tungkol sa unang araw ng paglikha. Ayon dito, bago pa mabuo ang mundo sa pisikal na anyo nito, ginawa na ng Diyos ang upper heavens, ang unang anyo ng lupa, at ang tubig na magiging pundasyon ng mundo. Pero may mas mahalaga pang nilikha sa araw na yun, ang buong hukbo ng mga anghel. Kasama rito ang angels of the presence at pati ang mga espiritong inatasang magpatakbo ng mga puwersa ng kalikasan tulad ng hangin, ulan at panahon. At hindi lang iyon. Ayon sa Jubilees, bago pa man likhain ng langit at lupa, itinatag na ng Diyos ang Sabat. Hindi raw ito simpleng araw para magpahinga ang tao. Sa pananaw ng Jubilees, ang Sabat ay cosmic law sa nakatala sa Heavenly Tablets bago pa may unang taong huminga. Sa paglalarawan nito sa Garden of Eden, may mga detalye ring wala sa karaniwang kwento ng Genesis. Hindi raw basta hubad sina Adam at Eve. Sabi ng aklat, may suot silang damit na gawa sa liwanag. Isang simbolo ng pagiging malinis, bago at halos parang anghel ang dating. Pero ang pinakamalaking pagkakaiba ay tungkol sa ahas. Walang paligoy-ligoy ang aklat, ang serpent sa Eden, si Satan mismo. Hindi daw ito basta hayop na ginamit. Sa simula pa lang ng kasaysayan ng tao, malinaw na raw ang sitwasyon. Isang espiritual na digmaan ang nagaganap sa pagitan ng kabutihan at kasamaan. Sa kabuuan, ipinapakita ng Jubilees na bago palikhain ng tao, nakalatag na ang mga batas, sagradong araw at mga pangunahing tauhan sa cosmic story ng sangkatauhan. May disenyo na, may plano na. Secret 2. Ayon sa Book of Jubilees, ang kasamaan na nagdala ng Great Flood ay hindi nagsimula sa lupa. Sabi ng aklat, sa langit mismo ito unang umusbong at maingat na pinlano ng masasamang puwersa. Dito unang lumilitaw ang isang kakaibang grupo, ang mga Watchers. Ang Watchers, mga anghel na inatasang magmasid at gumabay sa sangkatauhan. Nung una mabuti ang intensyon nila. Gusto nilang tulungan ng tao. Gusto nilang ituro ang tamang paraan ng pamumuhay. Pero unti-unti silang nalihis. Nagsimula silang magturo ng mga bawal na kaalaman. Mga sikreto na ayon sa Jubilees, hindi dapat malaman ng tao. Kasama rito ang sorcery, panggagamot o ritual na may halong mahiwagang elemento,
Astrology, paghuhula gamit ang mga bituin, paggawa ng sandata paggamit ng mga palamuti para manlinlang. Habang kumakalat ang mga aral na ito, mas lalo pang lumaganap ang kasalanan at kaguluhan hanggang sa dumating ang pinakamalaking pagkakamali nila. Ayon sa Jubilees, nabighani ang mga watchers sa ganda ng mga babaeng tao. At dahil sa ipinagbawal na pagsasamang ito, may ipinanganak na kakaibang nilalang, ang mga Nephilim. Ang Nephilim, mga higanting nilalang na anak ng watchers at mga babae. Sila ay napakalaki, napakalakas at napakasiba. Una nilang kinain ang pagkain ng tao. Nang maubos, hayop naman ang pinagdiskitahan. Hanggang sa dumating sa puntong nagpapatayan sila at kumakain ng tao. Dahil sa kanila bumaha ang mundo ng karahasan, kasamaan at kawalan ng hustisya. Pero ayon sa Jubilees, may mas malalim pang tauhang nasa likod ng gulo. Dito ipinakikilala ang Mastema. Ang Mastema, leader ng masasamang espiritu, kumakatawan sa puwersa ng puot at panlilinlang. Ayon sa aklat, siya ang nag-udyok sa mga watchers. Siya ang nagpasimula ng kaguluhan. At nang makita niyang paparusahan na sila ng Diyos, gumawa siya ng plano. Nang ipasya ng Diyos na ikulong ang mga watchers at lipulin ang mga masasamang espiritu na ipinanganak mula sa Nephilim, humarap si Mastema sa kanya. Hindi niya tinangkang pigilan ng baha. Hindi niya pinigilan ng parusa. May mas tuso siyang gustong mangyari. Hiningi niya na wag lahat ng masasamang espiritu ay sirain. Humiling siya na makapagpanatili ng 1/10 upang gamitin niya sa tukso, panlilinlang at pagsubok sa sangkatauhan. At nakakagulat pero ayon sa Jubilees, pinayagan siya ng Diyos. Ang natitirang bahagi ng masasamang espiritu, ang mga kaluluwa ng Nephilim, ang tinatawag nating demons ngayon. Demons, mga masamang espiritu na ayon sa Jubilees ay galing sa mga patay na higante, kaya walang kapayapaan. Dahil hybrid ang pinagmulan nila, kalahating langit, kalahating tao, hindi raw sila makapasok sa kahit anong lugar ng kapahingahan. Kaya sila ligaw, magulo at naghahanap laging magdulot ng tukso. Ibang-iba ito sa pananaw ng ibang relihiyon at maging ng tradisyonal na pagbasa sa Genesis. Doon halos walang paliwanag tungkol sa Nephilim o sa mga angels na bumagsak. Sa Jubilees, puno ng detalye at malinaw na nakabalangkas ang pinagmulan ng kasamaan. Isa itong malaking claim. Ang mga demons na umaakit at nanunukso sa tao ngayon ay mga espiritu ng Nephilim, mga nilalang na hindi dapat umiral. At ang leader nila, si Mastema, ay gumagalaw lamang dahil pinayagan ng Diyos na subukin ang sangkatauhan. Kaya para sa Jubilees, ang Great Flood ay hindi lang parusa sa tao. Hindi lang ito natural na trahedya. Ito ay isang cosmic operation, isang paglilinis sa mundo mula sa mararahas na higante, masasamang anghel, at espiritong bunga ng ipinagbabawal na unyon. Pero kahit nawala ang mga Nephilim at nalubog ang kanilang ama, hindi natapos ang labanan. Dahil sa hiling ni Mastema, may natirang parte ng kasamaan na mananatili sa mundo hanggang ngayon. At ayon sa Jubilees, ito ang dahilan kung bakit hindi nawawala ang kasamaan sa mundo. Pero may isang mahalagang tanong, nasaan dito si Noah? Ano ang papel niya sa espiritual na digmaang ito? Secret 3, ang batas ng Diyos at ang papel ni Noah ayon sa aklat ng Jubilees. Pagkatapos ng malalim na pagkasira ng mundo at matinding labanan sa spiritual realm, dumating na ang sandaling matagal ng babala, ang malaking baha. Pero ayon sa aklat ng Jubilees, hindi ito basta magulong panahon lang ng ulan at delubyo. May eksaktong bilang ito. Isang buong taon, kumpleto at sakto hanggang maging handa ulit ang mundo. At dito lumabas ang isa pang nakakagulat na detalye. Kung sa Genesis, sinabi na huminto ang arka sa Mount Ararat, sa Jubilees naman, may mas tiyak na lokasyon. Mount Lubar, isa sa mga tuktok ng Ararat Range, pero ibang bundok mismo. Ibig sabihin may sarili itong sacred map at nire-rearrange nito ang ilang lugar para ipakita ang sarili nitong bersyon ng banal na kasaysayan. Pagkatapos bumaba ang tubig, nagpasimula ang Diyos ng panibagong kasunduan kay Noah at sa lahat ng magiging lahi niya. Pero ayon sa Jubilees, hindi lang basta simpleng covenant ito. Sa bersyong ito, ibinigay na agad ng Diyos kay Noah ang ilang batas na sa Bible ay lumalabas pa lang ng panahon ni Moses. Kasama rito ang Sabat, hindi lang bilang araw ng pahinga, kundi bilang paalala sa bagong simula ng sangkatauhan. Pagkilala sa malinis at hindi malinis na hayop, malinaw nang itinuturo kay Noah kung ano ang pwedeng kainin at ihandog. Feast of Weeks, kilala rin bilang Shavuot at ayon sa Jubilees, bahagi na ito ng kasunduan kay Noah matagal bago pa ang Sinai.
Sa madaling salita, ang mensahe ng aklat ay simple pero matindi. Ang batas ng Diyos ay eternal. Hindi ito nagsimula kay Moses. Unti-unti lang itong ipinakita sa kasaysayan. At dahil bagong mundo ang haharapin ng mga anak ni Noah, kailangan nila ng bagong kaayusan. Kaya itinatanghal ng Jubilees ang isang napakasimbolik na eksena. Habang sinusunod ang utos na nakatalaraw sa heavenly tablets, hinati ni Noah ang buong lupa para sa tatlo niyang anak, Shem, Ham at Japheth. Pero may malaking twist dito. Hindi si Noah ang pumili. Hindi ito personal na desisyon. Hindi rin ito dahil sa migrations o kasaysayan ng mga tao. Ayon sa Jubilees, nagcast sila ng lots, parang pagbunot upang malaman ang kapalaran. Ginawa ito para ipakita na ang naghati ng mundo ay hindi tao, kundi ang mismong Diyos. Ibig sabihin, mula pa sa simula, nakatakda na kung aling lahi ang titira sa aling lupain. Nakasulat na ito sa langit bago pa tayo dumating sa mundo. Ganitong klaseng perspective ang dahilan kung bakit itinuturing ang Jubilees na ibang-iba sa regular na biblical narrative. Mas diretso, mas mystical, at mas cosmic ang dating. Secret 4. Ang salot at ang digmaan laban sa mga Diyos ng Egypt. Ayon sa aklat ng Jubilees, ang pag-alis ng mga Israelita mula sa Egypt ay hindi lang pagtakas mula sa pagkaalipin. Mas malalim pa rito, isang spiritual na digmaan laban sa mga puwersang madilim na namumuno sa Egypt. Sa bersyon ng Jubilees, ang mga salot na bumagsak sa Nile ay hindi lang mga warning para pilitin si Paraon na sumuko. Bawat salot ay direktang pag-atake sa mga Diyos ng Egypt. Mga Diyos na itinuturing na masasamang espiritu at nasa ilalim ng pamumuno ng isang sinaunang kaaway, si Mastema, ang prinsipe ng kasamaan. At hindi lang basta nanonood si Mastema. Ayon sa aklat, sumali siya mismo sa laban. Isa sa mga halimbawa, pinalakas niya ang mga salamangkero ng Egypt para magmukhang kaya nilang gayahin sina Moses at Aaron, gaya ng pagpapalit ng tungkod para maging ahas. Layunin niya, pahiyain ang kapangyarihan ng Diyos. At hindi doon natapos ang kanyang pagkilos. Ayon sa Jubilees, si Mastema ang patuloy na nagpapatigas ng puso ni Paraon, dahilan kaya paulit-ulit itong tumatanggi makinig. Ngunit may mas matinding pangyayari. Sa isang nakakakilabot na eksena, ikinuwento ng Jubilees na sinubukan mismo ni Mastema patayin si Moses bago pa siya makapagsimula sa misyon niyang palayain ng Israel. Isang malinaw na mensahe. Gagawin ni Mastema ang lahat kahit patayan, para pigilan ang paglaya ng bayan ng Diyos. Pero kumilos ang Diyos ng mas malakas. Isa-isang bumagsak ang mga salot sa Egypt at ang pinakamabigat sa lahat ay ang kamatayan ng mga panganay. Mula sa anak ni Paraon hanggang sa pinakahamak na alipin, walang nakaligtas. Ito ang huling hampas na nagpakita kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa buhay. Ang Diyos, hindi ang mga Diyos-Diyosan ng Egypt. Pagkatapos nito, sinabi ng Jubilees na ikinulong muna ng mga anghel si Mastema. Pansamantalang pinigilan ang kanyang kapangyarihan habang naghahanda ang Israel para umalis. Pero hindi pa tapos ang laban. Nang magsimula ng maglakad ang mga Israelita papalayo sa Egypt, pinalaya muli si Mastema. At agad niyang pinalitan ng isip ni Paraon. Muli niyang pinatigas ang puso nito upang utusan ang hukbo ng Egypt na habulin ang Israel hanggang sa Red Sea. Kahit natalo na, kahit nabigo ng paulit-ulit, hindi tumigil si Mastema. Layunin pa rin niyang wasakin ng Israel bago sila makatawid. Secret 5. Ayon sa aklat ng Jubilees, iba ang tingin nito sa mga sinaunang patriarka gaya ni na Abraham, Isaac at Jacob. Hindi lang sila mabubuting tao. Sa bersyon ng Jubilees, alam nila ang batas ng Diyos. Isang batas na hindi nagbabago, walang simula at walang katapusan. Ibig sabihin, ang kanilang pagsunod at pagiging matuwid ay hindi lang dahil sa kultura o tradisyon, kundi dahil sa isang banal na kautosang galing mismo sa langit. Isang nakakagulat na halimbawa dito, ang pagtutuli ni Abraham. Sa aklat ng Genesis may isang malinaw na tagpo. Ibinigay ito ng Diyos kay Abraham bilang tanda ng tipan sa panahong iyon. Pero sa Jubilees, iba ang kwento. Sabi ng aklat, ang pagtutuli ay matagal nang nakasulat sa heavenly tablets. Mga banal na talaan na ayon sa Jubilees ay umiiral bago palikhain ang mundo. Ibig sabihin, ang utos na ito ay hindi bago. Hindi ito naimbento noong panahon ni Abraham. Isa itong walang hanggang tuntunin na bahagi ng orihinal na disenyo ng Diyos. Mas nakakagulat pa, ayon sa Jubilees, sa langit mismo nagsimula ang pagtutuli. Ginagawa raw ito ng mga anghel na laging nasa presensya ng Diyos. Dito nagkakaiba ng malaki ang Jubilees sa tradisyonal na kwento ng Biblia. Sa Genesis, malinaw na para kay Abraham at sa kanyang lahi ang utos.
Pero sa Jubilees, lumalabas na ang pagtutuli ay isang cosmic principle, isang bahagi ng kaayusan ng Diyos sa buong sanlibutan. Hindi lang iyon. Ayon sa aklat, hindi nag-iisa si Abraham sa pag-alam sa mga kautusan ng Diyos. May mga anghel daw na personal na nagturo sa kanya. Hindi ito bigla ang pagdalaw. Hindi ito mabilis na mensahe lang. Sa bersyon ng Jubilees, ang mga anghel, lalo na ang tinatawag na Angel of the Presence, ay nagbigay ng detalyadong aral kay Abraham. Paano magsagawa ng sakripisyo, kailan mag-alay, paano sundin ang mga espesyal na pista, at bakit mahalaga ang bawat isa. Kasama sa mga itinuro sa kanya ang mga pista tulad ng First Fruits, Shavuot at Feast of Tabernacles. Ayon sa Jubilees, alam na ni Abraham ang mga iyon bago pa ibigay kay Moses ang batas sa Sinai. Dito lumilitaw ang pangunahing tema ng aklat ng Jubilees. Ang batas na tinanggap ni Moses ay hindi bago. Nauna na itong ibinigay sa mga tapat na patriarka at bago pa man iyon nasa langit na mismo. May isa pang nakakagulat na detalye. Sabi ng aklat, nagsikap si Abraham na pag-aralan ang mga sinaunang aklat na iniwan ni Enoch at Noah. At para mabasa ang mga ito, anghel ang nagturo sa kanya ng wikang Hebreo na ayon sa Jubilees ay wika ng langit. Sa bersyon ng Jubilees, si Abraham ay hindi lang ama ng pananampalataya. Isa siyang lalaki na personal na tinuruan ng langit, may akses sa mga sinaunang sulat at tagapag-ingat ng isang batas na mas matanda pa sa mundo mismo. Sixth secret. Sa aklat ng Jubilees, hindi basta pagkakamali ang kasalanan. Hindi ito simpleng pagkadulas o pagkukulang. Sa bersyon ng aklat, ang kasalanan ay itinuturing na utang, isang utang na may bigat, may epekto at may tala sa langit mismo. Ayon sa Jubilees, bawat masamang gawa, lalo na kung sinadya at malubha, ay isinusulat sa heavenly tablets. Walang nakakalusot, walang nalilimutan. Kung may ginawa ang tao, alam iyon ng Diyos. Parang utang na kailangang mabayaran, mapagsisihan o mapatawad sa tamang oras. Gamit ang ideyang ito, muling ikinuwento ng Jubilees ang buhay ni Jose, ang paboritong anak ni Jacob. Alam na natin ang kwento, inggit, galit at pagtataksil. Sinubukan siyang patayin ng kanyang mga kapatid, pero sa huli, ibinenta siya bilang alipin para lang mawala siya sa kanilang buhay. Upang pagtakpan ang ginawa, nilagyan nila ng dugong kambing ang damit ni Jose, isang kasinungalingang nagpaluha kay Jacob ng matagal na panahon. Ngunit sa Jubilees, may dagdag na detalye na hindi binanggit sa Genesis. Nakasulat sa heavenly tablets ang ginawa ng mga kapatid ni Jose, isang mabigat na kasalanan, isang utang sa langit. Sa Genesis, ang diin ay ang pag-iyak, pagsisisi at kapatawarang ibinigay ni Jose. Ngunit sa Jubilees, ipinakita ang mas malalim na realidad. Kahit pinatawad sa lupa, ang kasalanan ay may tala sa itaas. Isang paalala na ang mali ay may bigat sa cosmic order ng Diyos. Pero hindi puro parusa ang larawan. Ayon sa aklat, ang mga talaan sa langit ay hindi lang listahan ng kasalanan. Nakalagay rin doon ang landas pabalik sa Diyos. Nakarehistro rin ang pagsisisi kapag ito'y totoo at mula sa puso. Kaya kahit mabigat ang kasalanan ng mga kapatid ni Jose, nakasulat din sa tablets ang posibilidad ng kapatawaran kung talagang magsisisi sila. At pagdating ng panahon, nang bumalik silang nagpapakumbaba at humihingi ng tawad, ang utang na iyon ay maaari ng patawarin. Hindi binubura ng Diyos ang kasaysayan. Hindi niya sinusulat ang parang walang nangyari. Pero kapag ang tao ay tunay na nagbalik loob, ang kapatawaran mismo ang nagiging bagong tala sa langit. Ganito kabigat at kasagrado ang pananaw ng Jubilees. Bawat kilos ng tao, mabuti man o masama, ay may marka sa harap ng Diyos. Pero sa parehong talaan kung saan nakasulat ang kasalanan, nandoon din ang pinto ng awa, ang puwang para sa paglilinis, at ang paalala na ang hustisya at habag ng Diyos ay magkasamang gumagalaw. Secret 7, ayon sa Jubilees, mas malalim at mas mabigat ang epekto ng unang pagpatay kaysa sa karaniwang alam natin. Ikinuwento nito ang buhay ni Cain at Abel na may dagdag na detalye. Pinangalanan pa ang mga anak na babae ni Adan at Eva at sinabi na ang asawa ni Cain ay si Awan, kapatid niya, dahil noon ay wala pang ibang tao sa mundo. Tungkol sa alay, malinaw sa Jubilees na tinanggap ng Diyos ang pinakamagandang handog ni Abel pero hindi nagustuhan ang kay Cain. Dahil dito napuno ng inggit at galit si Cain hanggang sa patayin niya ang kanyang kapatid. Pero ang mas mahalaga sa Jubilees, sinabi nitong matagal nang nakasulat sa heavenly tablets ang utos laban sa pagpatay bago pa likhain ang mundo. Ibig sabihin hindi lang simpleng krimen ang ginawa ni Cain. Nilabag niya ang isang sinauna at banal na batas at mabigat ang naging epekto nito.
Nadungisan raw ang lupa ng dugo ni Abel kaya humina ang ani at sigla ng kalikasan sa maraming henerasyon. Para sa Jubilees, ang kasalanan ni Cain ay hindi lang personal kundi kosmikong pagwasak sa armonya ng nilikha. Ito ang unang puwersang nagdala ng karahasan, pagkawatak at paglayo ng tao sa Diyos. Secret 8, binibigyan ng Jubilees ng malaking halaga ang mga cycle ng panahon, lalo na ang 7 taon at ang mas malaking cycle na 49 years. Para sa kanila, hindi lang ito kalendaryo, bahagi ito ng banal na istruktura ng mundo. Tuwing ika-7 taon kailangan magpahinga ang lupa. Walang tanim, walang putol ng ubas, walang harvest para kumita. Ito raw ang pahinga ng lupa na iniutos ng Diyos para makabawi ang kalikasan. Pero mas espesyal ang cycle na mas malaki. Pagkatapos ng 49 years, darating ang ika-50 taon, ang Jubilee. Sa taon na ito, 2 magkasunod na taon ang walang tanim at walang regular na ani. Isang napakalaking pagsubok ng tiwala sa Diyos. Sa Jubilee may 3 malalaking utos. Pinalalaya ang lahat ng Hebrew slaves kahit gaano pa sila katagal naglingkod. Pinapawalang bisa ang mga utang para makapagsimula uli ang mga pamilya. Ibinabalik ang lupa sa orihinal na pamilya para hindi maipon ang kayamanan sa iilang tao. Ayon sa Jubilees, ang mga cycle na ito ay nakatala sa heavenly tablets. Tanda na ang tunay na may-ari ng panahon at lupa ay Diyos, hindi ang tao. Kapag hindi sinunod ang mga cycle na ito, babagsak ang bansa sa parusa, gaya ng pagkawala ng lupa o pag-exile. Dahil nilalabag nito ang orihinal na disenyo ng Diyos para sa hustisya at pagkakapantay-pantay. Secret 9. Ayon sa Jubilees, si Enoch ang unang taong nakatanggap ng lihim na kaalaman tungkol sa galaw ng araw, buwan at mga bituin. Mula sa mga anghel daw niya nakuha ang isang napaka-organized na kalendaryo. Isang taon na may 364 days. Hindi ito random number. Ang 364 ay eksaktong 52 weeks. Walang sobrang araw, walang kulang. Para sa kanila, perpektong simbolo ito ng number 7. Ang numero ng pagiging kumpleto sa creation. Hinati rin ng taon sa 4 na seasons, spring, summer, autumn at winter. At bawat season ay may 71 araw na eksaktong 13 linggo. Dahil dito, pare-parehong araw ng linggo ang simula ng bawat season taon-taon. Mas interesting pa, sinasabi ng Jubilees na laging Wednesday nag-uumpisa ang bagong taon. Dahil Wednesday daw ang araw sa creation na nilikha ng Diyos ang araw, buwan at mga bituin. Dahil sa ganitong sistema, ang mga importanteng selebrasyon gaya ng Passover, Pentecost at Tabernacles ay laging tumatama sa parehong weekday taon-taon. Kaya walang kalituhan kung kailan dapat magdiwang. Malayo ito sa lunar calendar na ginagamit ng karamihan noon, na madalas bumabago at nangangailangan ng dagdag na buwan para sakto sa seasons. Pero ang pinakamahalaga, ipinakita ng Jubilees na ito ang tunay na kalendaryong galing sa Diyos. Babala pa nila, kung lilipat sa lunar calendar, mawawala sa tamang araw ang mga banal na selebrasyon at magdudulot ito ng pagkakaputol ng koneksyon sa mga utos ng Diyos. Ito raw ang dahilan kung bakit maraming grupo, kabilang ang komunidad ng Qumran, yung gumawa ng Dead Sea Scrolls, humiwalay sa Jerusalem Temple. Iba ang petsa ng kanilang mga pista dahil naniniwala silang ang 364-day calendar ang tunay na ibinigay mula sa langit. Hanggang ngayon, bahagi pa rin ng tradisyong ito ang makikita sa Ethiopian Orthodox Church na may mga selebrasyong nakaangkala sa sinaunang sistemang ito. Secret 10. Sinasabi ng Jubilees na habang nasa Mount Sinai si Moses ng 40 days and 40 nights, ibinigay ng Angel of the Presence ang isang mahabang propesiya tungkol sa magiging kapalaran ng Israel. At halos parang apocalypse ang dating nito. Diretsong sinabi, darating ang panahon na tatalikod ang Israel sa Diyos. Dahil dito magbubunga ng matinding kaparusahan, pag-exile, pagkalat nila sa iba't ibang bansa at pagkawasak ng Jerusalem Temple. Kapareho ito ng mga babalang naririnig natin kina Jeremiah at Ezekiel. Pero hindi lang iyon. Ipinakita rin sa propesiya na darating ang panahon na lalakas ang impluensya ng kasamaan sa mundo. Parang sinasabi nitong tataas ang kapangyarihan ni Mastema at ng masasamang espiritu at sasailalim ang sangkatauhan sa matinding pagsubok na parang mga eksena sa Daniel at sa Book of Enoch. Purification daw ang mangyayari. Isang panahon ng paghihirap pero para sanayin ang mga tapat na nananatili. Pero hindi natapos ang propesiya sa puro dilim. Pagkatapos ng mahabang panahon ng pagtalikod at kaparusahan, sinabi ng anghel na babalik ang Israel sa Diyos. Muling magkakaroon ng pagsisisi, muling bubuksan ang pintuan ng awa ng Diyos.
At doon magsisimula ang bagong kabanata, isang panahon ng pagbabalik ng pagpapala, pag-restore ng kanilang lupa at pagbalik ng kapayapaan. Sinabi pa ng Jubilees na magkakaroon ng New Heaven and New Earth, isang bagong mundo kung saan ang Diyos ay mananahan kasama ang kanyang bayan magpakailanman. Kahit parang Book of Revelation ang tema, malinaw ang mensahe ng Jubilees. May darating na paghuhukom, pero may nakahanda ring final redemption para sa lahat ng tapat na babalik sa Diyos.